Para naman po malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But on record, partner mo isang fugitive. At I think, gusto ko... Opo, that time po ako po yung president po. Ako po yung nag-apply po. Nag-start po niyan, kinausap po ako ni Wang Jiyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. But si Wang Jiyang nagtatago na. He's a fugitive. Tumakas siya nung rinade siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Even during po the construction po, sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag-construct po. Ang problema si Wang Jiyang nagtatago na eh. Saan namin nahanapin siya to validate? Gusto kong tanungin, again, no, lahat kasi ikaw nag-apply eh. So dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Hindi pwedeng ikaw nag-apply tapos ituturo mo si Wang Jiyang, siya ang nasa construction. Senwin, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Wang Jiyang para naman Pumunta siya po. dito, arestuhin siya. Ay, opo. Na dalawang partner is also embroiled in money laundering. Dalawa. Parang nagtatagpi-tagpi eh. Parang nagtatagpi-tagpi. Yung dalawang partner, money launderer, yung isa, fugitive, yung pera hindi dumadaan sa formal channel. Hindi ba goes without saying money laundering to? Diba? So ang tanong ko, saan nang galing? Dahil tinitignan ko ulit yung Baofulan. Yung kanyang kapital is only 1.2 million. Madam Chairman, ito, kinausap ko yung mga kaibigan natin sa engineering at papakita ko itong kanilang kinausap ko yung mga kaibigan natin, may isang engineering company called DCCD at ito, reputable engineering company. At sabi ko, tingnan mo nga at i-value mo yung construction cost ng Pogo Hub sa Banban. So, tinignan nila, i-share ko sa committee. No, dahil, at ito, without even looking at the plans, pwede naman sila mag-tabletop survey. Yan, no? Pwede nilang bilangin ilang floors, pwede nilang sukatin with modern technology na ngayon. Lahat pwede nang gawin yan. At next slide. Lumalabas na mayroong 37 buildings in that area. No? 37 buildings ang itinayo dyan. At lumalabas na ang construction cost na pinakamura lumalabas about 6.1 billion pesos. 6.1 billion. That is the estimated construction cost. Pwede namin to share sa inyo kung gusto nyong i-validate the numbers. But this is from a reputable engineering. So, 6.1 billion, hindi maliit yan. No? At tinignan rin namin yung timing ng construction. In 2019, pakipakita nga, meron ng earthworks, no? Meron ng development sa earthworks. Ginastos na ng kumpanya 117 million. Pero pag titignan natin sa books niya, in equity, it's only 1.2 million pesos. In 2020, yan. Mayroon ng mga buildings, mayroon ng superstructures, mayroon ng mga other structures. Ang estimate ng DCCD is about 746 million ang nagastos. And yet, the equity is only 1.2 million pesos. Kung ikaw ang negosyo, na ikaw ang negosyante, bago mo gawin yan, maglalagay ka muna ng equity, di ba? Common sense naman lahat yan eh. Maglalagay ka muna ng equity para mayroong pera yung kumpanya para gumamit. Pero in this case, may construction na, pero wala pa rin yung perang ginamit. So, ibig sabihin yung pera, hindi dumadaan sa kumpanya. Your Honor, ang participation ko po dyan is
prior po ako mag-divest po, kinausap po nila ako kung gusto ko mag-invest ng in cash na in peso. Sabi ko po sa kanila, wala po akong ganong kalaking pera, kaya nagpa-buyout na lang po ako ng share ko po sa kanila. This is 2019 and 2020. Nung sila po ay ang presidente ng kumpanya on record. yes po, Your Honor. Nag-start po niyan, kinausap po ako ni Wang Jiyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. But si Wang Jiyang nagtatago na. He's a fugitive. Tumakas siya nung rinade siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Paano natin tatawagin siya? Ang tatawagin lang namin, sino yung presidente on rec? Again, pwede natin iturog, pwede tayong gumawa ng storya. Ang importante dito kung ano yung nakasulat sa records. Opo, Senador Wayne. Hindi po ako gumagawa po ng kwento. Si Wang Jiyang po, siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero, presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtaka saan nanggagaling yung pera? Honestly po, Senwin, nung unang part po, iniisip ko, wala naman po mawawala sa akin, hindi naman po ako naglalabas po ng pera, hindi ko po talaga iniintindi. Kaso lang po, nung kalagitnaan, sabi po niya sa akin, tinanong po niya ako kung gusto ko maglabas po ng pera, sabi ko wala akong ganun kalaking pera, at yung share ko po, paliit po ng paliit mangyayari, sabi ko, magpa-buyout na po ako sa inyo. Kaya siya din po ang nakahanap po ng bibili po nung share ko po. On record, pakita ko, yung mga building permit, ikaw nag-apply eh. Yes po, nung una po ako po nag-apply. Ikaw nag-apply. So Opo. on record, ikaw ang not only president, but ikaw rin ang applicant in behalf of Baofulan. Yes po, dahil ako po yung president po. Correct. So ibig sabihin, alam mo dapat lahat na nangyayari bilang president ng kumpanya. So ang simpleng tanong ko, saan nanggagaling yung pera? Your Honor, lahat po ng construction po, sila Wang Jiyang po ang nagte-take care. In fact, pwede rin po tayo magtanong po doon sa Bamban mismo na hindi po ako pumupunta. Even during po the construction po, sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag-construct po. Ang problema si Wang Jiyang nagtatago na eh. Saan namin nahanapin siya to validate? Ang aming gagamitin lang ay yung mga dokumento. Pakita ko yung building permit. Yung building permit, lahat ng building permit ikaw ang nag-apply eh. Your Honor, yung ibang building permit po, ako po nag-apply yung iba. Yung mga naitayo po nung una. Yan, lahat itong mga building permit. Even yung mga, iba-ibang building permit, ikaw ang naka-apply dyan. Opo, that time po ako po yung president po. Ako po yung nag-apply po. Nung tinatayo nakita ko kasi itong development, para siyang may villa, may office. Nung pinag-uusapan niyo nito ng mga partners mo, ano ang intention ninyo dito sa development na ito? Ang una, sorry po, Senwin. Ang una po, ang initial po na usapan po namin dyan ay low-cost housing. Yan po yung nung binabakot pa lang po siya. Tapos all of sudden, kinausap po nila ako. Sabi nila sa akin, gagawin na lang po natin mixed-use development. In fact, yung sa harapan po, yung malaking building po doon sa harapan, yan po yung magiging mall po. Tapos yung mga residential po ng mga villas po, yan po yung magiging residential na area. Tapos po, yung isang building po sa loob, yan po yung may commercial at meron po silang ginagawa po doon ng mga condominium po. Gusto kong tanungin, again, no, lahat kasi ikaw nag-apply eh. So dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Hindi pwedeng ikaw nag-apply tapos ituturo mo si Wang Jiyang, siya ang nasa construction. Your Honor, opo, prior to the construction po, ako po yung nag-apply. Pwede nyo po ipagtanong po doon sa mga construction workers po sa Bamban na involved po doon. Pwede nyo po ipagtanong po sa kanila na hindi po talaga ako sa construction. At after ko po na-apply po yung mga permits po, wala na rin po ako kasi wala rin po akong pera na maipasok. And in fact, Senwin, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Wang Jiyang para naman po. Pumunta siya dito, arestuhin siya.
Ay, opo. Para naman po, malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But on record, partner mo isang fugitive. At I think, gusto ko, Madam Chair, to ask AMLAC, si Attorney Adrian Arpon, looking at itong circumstance, is this a classic case of money laundering? Attorney Sir. Arpon. Sir, good afternoon. With your indulgence. Sir, possible po. In fact, our office is now investigating this and gathering intelligence information. In the financial statements, wala doon eh. Ang pera galing, ewan ko galing saan, baka China, diretso ka agad, 6.1 billion pesos sa contractor. Diba? Hindi dumadaan sa mga formal channels eh. And then, going by the revelation of our chairperson, na dalawang partner is also embroiled in money laundering. Dalawa. Parang nagtatagpi-tagpi eh. Parang nagtatagpi-tagpi. Yung dalawang partner, money launderer, yung isa, fugitive, yung pera hindi dumadaan sa formal channel. Hindi ba goes without saying money laundering to? Sir, this can be considered as a typology for money laundering. And may ginagawa na ba po ang AMLAC dito? Yes, sir. We are currently gathering intelligence information. And can you supply the committee updates on that? We Because will, this sir. 6.1 billion of money laundering is not small. Napakalaking ano yan. At Sen. Sherwin, Yeah. baka pwede nating isama ang AMLAC dun sa isa-schedule ng komite na executive session. Hindi ako naniniwala na pupunta yan sa mixed-use development eh. Dahil yung kanyang development is built to suit for POGOs. May villa, may underground tunnel, no? May panic room, may dormitory. Hindi naman siya condominium, it's dormitory, no? As attested by PAOK. So in other words, may pera galing, again, hindi ko pa alam kahit saan. But gusto ko sana i-connect rin to doon sa pagpunta ni Go Changchong sa China eh. But parang everything's connected eh. Sir, that is part of our investigation. We have this facility. We share intelligence information with foreign jurisdictions. So we can look into that, sir. Yeah, at the proper time, Madam Chair, we would like to ask for an update on that investigation, because this is just, for me, what we are seeing is a big, not only POGOs now, not only human trafficking, not only torture, but money laundering, large-scale money laundering. Coming from somewhere, pwedeng drugs, pwedeng another scamming abroad. So AMLAC will please submit the report as far as you can submit in writing to the committee, and sana po willing kayo lumahok dun sa isa-schedule na closed door or executive session with the committee.